Bongbong Marcos napahiya sa harapan ng napakaraming Pilipino dahil sa kanyang mga naging pahayag sa harapan ng bagong graduate ng mga Philippine Military Academy o ito mga sundalong bagong pasok sa militar. Dahil ang kanyang mga pahayag, mga kababayan, ay tumutukoy mismo para sa kanya. Ano ba naman ng mga pahayag nito, mga kabayan? Ito, pakinggan ho natin ang paliwanag dito ni General Macanas. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon. Huwag magnakaw! PBBM may matinding minsay sa mga bagong PMA cadets. Itsahang nagbigay ng mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. laban sa pagsisinungaling, pandaraya at pagnanakaw sa kanyang talumpati para sa mga bagong nagtapos na kadete ng Philippine Military Academy, habang muli niyang binigyan diin ang kahalagaan ng katapatan sa serbisyo publiko at konstitusyon. Sa harap ng mga bagong opisyal ng militar na nananawagan ng Pangulo na manatiling tapat ang mga ito hindi sa mga personalidad o politika kundi sa sambayanang Pilipino at sa saligang batas. Grabe mga kababayan, yung mga naging pahayag ni Bongbong Marcos, no? Talagang tumutukoy ho talaga sa kanya. Sabi ng Pangulo, as you take your oath today, remember that your loyalty is not to any political interest, not to any individual, nor any passing ideology. Your loyalty must always remain with the Constitution of the Republic of the Philippines. Yan na nga, sinabi na nga ni Bongbong Marcos, no? Talagang dapat nasa konstitusyon. Pero yung mga nangyayari ngayon, mga kababayan sa ating bansang Pilipinas, wala ho sa konstitusyon. Ngunit, isa sa pinakaagaw pansing bahagi ng kanyang talumpati ay ang matapang niyang paalala laban sa korupsyon at maling gawain. Ayan, Sabi ayan. niya, never lie, never cheat, Ayan, no? Never lie, never cheat. never steal, Ayan, ayan, no? Grabe mga kababayan. Never steal. O, wag magnanakaw. Wag kailanman magnakaw. pag magnakaw. Gayahin niyo ako. Malinis ako. Administrasyon ko. Yan ang aking legacy. Walang nakawat. Di ba? Pinagtawanan lang ng sambayan ng Pilipino itong mga naging pahayag ni Bongbong Marcos. Never steal. Huwag kailanman magnanakaw, pero sila bilyonis na ang nananakaw. Never steal and never tolerate those who do. Anyway, dagdag pa ni Marcos Jr., hindi sapat ang pagiging tahimik kapag may nakikitang mali sa lipunan o sa hanay ng serbisyo publiko. Sabi niya, because silence in the face of wrongdoing is a betrayal of your values, a betrayal of your country, and a betrayal of the very principles that you have sworn to defend. Di ba? Si Marcos mismo ang nagsabi, mga kababayan, na ang pananahimik sa gitna ng matinding korupsyon sa ating bansang Pilipinas ay betrayal sa ating bansa, lalo na dito sa sinumpaang tungkulin ng ating mga sundalo. So, lahat ho ng mga sinasabi ni Marcos Jr., wala. Talagang ikinahihiya ng sambayan ng Pilipino. Okay, so graduation week ngayon, Mayo. Medyo late ang graduation dahil siguro sa nag-adjust kasi nung na-assign ako sa PMA, March
Ang graduation doon is March. Adjust siguro, Mayo na ngayon. So, congratulations sa members ng PMA class of 2026. Ang galing ano, huwag magnakaw! Wala na, matawa na lang ako kasi ito, tingnan natin ang nag-react ano. 7,200 ang nag-react. 6,100 ang tumatawa. 7,200 720 ang galit, 343 lang ang nag-like or naniniwala sa mensahe niya na huwag magnakaw! Imitate me because I am clean. My administration is the pinaka-least corrupt sa history ng Pilipinas. Kaya huwag kayong magnakaw! Palakpak naman. So ang natutuwa lang dyan mga kababayan, no? Na sinabi yan ni Bongbong Marcos, yung mga siguro nag-heart pala dyan di sa mga ano na yan. Mga kakampi ni Bongbong Marcos na hanggang ngayon ay naniniwala na walang korupsyon si Bongbong Marcos. Harap-harapan na ho tayong pinagluloko ng administrasyong ito. Pero sila, ito mga loyalistang T, no? Ay nananatili pa rin yung suporta. Kaya nga tinawag na loyalista mga kababayan na kahit ninanakawan na sila ng mismong amo nila ay nananatili pa rin yung suporta nila. Ay my God, antindi ho nito. Oh, yun. Pinagtatawanan siya. Oh. Tingnan natin ang mga comments. R.A. Padilla, do not steal, but if steal, lot of billions, count him in. Abet Kilantang, are you addressing it to yourself, Mr. President? Because the way I see it is that all your message to these newly graduates of the PMA are being mirrored to you. Yes, Am tama. I right? Tama nga ang mga kababayan. Kumbaga, yung kausap ni Bongbong Marcos, nasa salamin lang niya. Pinapaalalahanan niya lang yung sarili niya. No, hindi niya kausap yung siguro yung mga bagong graduate na Philippine Military Academy personnel o yung mga bagong army. Hindi niya kausap yun. Kausap niya yung salamin kasi kausap niya mismo ang kanyang sarili. Mario Palma, the next thing he will advise, wag magpulburon. DF Lagnada, cadets must be laughing hard. Alvin Milalios, ang galing sa kanya pa talaga ng galing. Wow. Ano ba? Talagang nagiging komedya na ho ang ating bansang Pilipinas mga kabayan. No? Ang undersecretary ng PCO, si Claire Castro, wala na. Puro na lang kakingko yan mga kababayan sa Senado. Medyo nagkakagulo-gulo na rin sa Malacanang. Kakingko yan. Ang mga itinalagang mga opisyal sa bawat departamento. Talagang masasabi ho natin merong mga issue. Ano ba ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas? Carrie Aquino, tumpak, kaya pakisauli na po ang maleta. Speaking of maleta, ito na. Salamat at matutuloy na ang Ayun no? hearing ng Blue Ribbon Committee. Yan ang inihintay ho natin. Baka next week, nag-announce na si Senator Marcoleta. Niling niya sa bagong Senate President na siya ulit ang maging chairman ng Blue Ribbon. At next week, resume na ang flood control hearing ng Blue Ribbon at yan na papatawag na yung Brave 18 Marines. Ayun mga kababayan, Grabe. O palakpakan no. Saludo mga kababayan dito sa mga magbubulgar ng anomalya sa flood control na ilang buwan na hong hinihintay ng taong bayan. At suportahan natin si Senator Rodante Marcoleta
At nawa itong mga senador na ayaw imbestigahan itong mga sangkot, sana sumuporta sila para hindi sila pagbuntunan ng galit ng sambayan ng Pilipino, kasi ibig sabihin ho nito talagang may pinagtatakpan ho sila. Doon ako tututok yung dalawang Marines na very specific. O, Nag-deliver kami ayan. ng mali-maleta pera doon sa Paway, Ilocos Norte Ayun, nako. with the ebidensya yan ha. Yan, ebidensya, at sana ituro, ipakita kung may video man yung mismong bahay ng pinagdiliberan. With litrato, with video sata. Hmm. Ganun din, nag-deliver din kami sa bahay ng Pangulo sa Forbes Park. Ayun, no? Yun ang mga kaya grabe, hindi talaga sila pinatawag ni Lacson. Paano ba ang patawagin ni Lacson yan? Mayayari din siya sa kanyang amo. Kasi nga, siya ay protector dyan sa Senado, para protector siya ng Pangulo. Protection siya ni Martin Romualdez. Ayaw ipatawag kasi mauungkat. Grabe. Lacking in believability, lacking in credibility. Hindi ko sila patawag para baka ma-cite in contempt pa sila. Walang sufficient na kulungan sa Senado. Ano ngayon? Bilog ang mundo. Hindi nila inaasahan na magkudita sa Senado. Tama. Tuloy ang kaya kabado na ang mga member ng Maleta Gang. So kaya pala patuloy nilang ginugulo ang liderato ng Senado mula nang magpalit nitong nakaraang mga araw, naging Senate President si Alan Peter Cayetano. So mas marami pang mga kaguluhan na posible mangyayari, mga kababayan, dahil ayaw talaga nitong ilang mga senador na maimbestigahan itong patungkol sa flood control project. Dahil madadamay nga yung napakarami mga politiko, kasama na yung nasa mismong Malacanang. Sabi ni Attorney Guanzon, yung impeachment trial ni BP Sara, secondary na lang yun. Hindi na masyadong papansinin yun. Kasi ang Focus. pasabog na mangyayari in the coming weeks ay yung Blue Ribbon hearing ni Senator Marcoleta, kung saan mapapatawag ang mga testigo na Yun. matagal nang ayaw tawagin ni Lacson. At ngayon, mabubulgar na ang mga pangalan yan. So, dyan ako mag-focus sa mga alleged maleta na na-deliver sa Pangulo, kay Martin Romualdez, kay Sandro Marcos, kay dating SP Soto at iba pa. So, wag magnakaw! Mga kabite. Yes, sir. So yan nga, mga kababayan, ang naging komento opinion ni General Macana. So nakakahiya yung mga naging pahayag ni Bongbong Marcos sa harapan pa talaga ng mga fresh graduate na PMA. Di ba? Huwag magnakaw. Protektahan ang Constitution, pero gustong isurrender itong isang Pilipino, o nasurrender na yung isang Pilipino, susundan pala ulit ng isang Pilipino, no? Protect the Constitution, tapos siyempre bilang sundalo, kailangan protektahan ang soberanya ng Pilipinas. Pero parang patuloy nilang sinasabi na kailangan ho natin na magpa-under dito sa ICC. Ito ho ay masasabi natin na pangingialam ng ibang bansa sa ating bansang Pilipinas. Pero, diba, hinahayaan nila na sirain, wasakin, kumbaga parang i-under itong ating Supreme Court. So, hindi ho pwedeng mangyari yon. Kaya itong mga naging pahayag ni Bongbong Marcos Jr. ay talagang nagre-replika lang, mga kababayan, na siya talaga ay isang incompetent president of the Republic of the Philippines, mga kabayan. Grabe, no?
Grabe ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas pero hinahayaan lang. Hinahayaan lang ni Bongbong Marcos. O, di ba? Kaya naman, deserve niya ho. Deserve ni Bongbong Marcos na pagtawanan ng sambayan ng Pilipino sa kanyang mga naging pahayag dito sa harapan ng mga bagong graduates na PMA o itong ating mga military personnel. Grabe. Hindi ko alam kung matutuwa yung ating mga viewers ho dito. Ay, tiyak siguro mga kabayan, mas maraming mga matutuwa na ating mga viewers ho dito. Lalo na pinagtawanan nitong si Bongbong Marcos sa kanyang mga naging pahayag dahil ang kanyang mga naging pahayag ay sumasalamin sa kung ano ang kanyang mga ginawa dito sa ating bansang Pilipinas. O anong masasabi nyo dito mga kababayan? I-komento nyo dyan sa ibaba. At syempre, huwag nyo kalimutan na i-click ang like, share at subscribe mga kabayan. At sa darating ho, mga kabayan, na 2028 ay manatili ho tayo. Always pray. And I hope na talagang magtagumpay si Vice President Inday Sara Duterte at manaig at maging presidente ho siya ng Pilipinas. Pero kung talagang mas matindi ho yung puwersa ng kalaban ni Vice President Sara Duterte, lalong-lalo na nasa administrasyon nitong si Bongbong Marcos, meron tayong option dyan mga kabayan, si Basti Duterte at si Pulong Duterte. Dalawa yan mga kababayan, pero sa tingin ko may gagawin na namang kakaiba yung administrasyon ni Bongbong Marcos. Lalong-lalo na yung mga attack dog na ginamit ni Bongbong Marcos para lamang hindi siya maituro sa pinakamakasay-sayang pagnanakaw sa ating kaban ng bayan. Kumbaga sa world record in the world, sa ating sa buong mundo kabayan, Pilipinas ang numero 1 corrupt in the world history.